po ulit mga ka-farmer, welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay gagawa ulit tayo ng pantusok ng ilong ng baka. Naubusan ako ng stock. Saka meron po ulit tayong order. Isa pong Mindoro at isa pong Rizal yung order sa atin. So ngayon po ay pag natapos ay diretso na pa-ship. Bali ito po ay ang ginawa ko po ay 9mm na para mas maliit. Yung iba ho ay mas maliit ang hinahanap na pambutas para daw maliit yung butas ng ilong ng kanilang baka. Nagawa ko po dito ka-farmer dahil yung ating solid na stainless ay 3/8 ang sukat. So tinatabasan ko po gamit ang ating barena at angle grinder. Gamit po ang grinding wheel para magkasya. Tsaka para mas matibay yung kanyang dugsong. Diyan po natin yan weldingan mamaya-maya. Doon po sa anong yan. Yung ginagawa ko po, tinatasan ko yung pirahe para maging maganda yung lusaw. Mas matibay po ang welding pag mataas ang pirahe. Minsan nga lang ay umaatras gawa ng ito po ay solid at saka tubo na stainless. So mas manipis ang tubo na stainless. Kaya kailangan ay tansyahan po ang hinang. So ang gamit ko po dito ay grinding wheel. Pagkatapos po ay gagamit tayo ng flap disc na by po ito 80 ang grit. So ito po ay makapal para ating mapakinis yung ating ginamit na pinatamaan ng grinding wheel. Ito po ay 80. Sa liha po ito po ay ganun din, 80 din. Kung kayo bibili kayo ng liha, makapal po ang 80, matalas. Ito po yung paunang pampakinis natin. Pagkatapos po niyan, maubos na natin yung magasmong sa kanya. Gagamit naman po tayo ng ganun din, flap disc din po na ang sukat ay 120. Yan po yun. Hindi pa ito nagagamitan ng 120. 80 pa lang po ang flap disc na ginamit ko dyan. Yan. Pag sinipat nyo ay diretso. Yan. Ito po yung 120 flap disc. Grit 400 po pala. Sorry. Nakalagay naman. Kaya po talaga makinis na makinis. Yan. Kita nyo po pagkakaiba. Malalaki po yung magaspang na magaspang. Yung isa. Ito na po yung pang finishing na ginagamit ko na flap disc o grit. Ito rin po yung ginagamit sa mga stainless na handrail o kaya naman ay mga carrier ng mga tricycle, mga jeep, mga stainless. Yun nga lang po, yun po ay ginagamitan pa nila ng Scotch Brite para talagang makinis na makinis. So yan na po yung ating pambutas. Yan po ay smooth na smooth pag itinusok nyo. Huwag lamang doon sa baka na sobrang gulang na butasan dahil ang baka kapag magulang na ay makunat na rin butasan. Pero pagka bata pa ho ang baka, mga 1 taon, ay ari po ay talaga madaling palampasin sa ilong. Ayun po. Ganyan po ako gumawa ng pantusok. Ngayon po ay tayo po ay magpapaship na. Ito po nga aking pinuntahan muna ay J&T. Dahil may mga po tayo na hindi kayang pumunta sa LBC. May mga umu-order sa atin na walang na malayo sa LBC. So ang J&T po ay pwede po on door to door. Pwede rin ho ang LBC, nga lang ay iba po ang presyo na.
pagka pinador to door ho natin sa LBC. Napakamahal ho. Dito rin mahal din ho. Ang shipping ho dito ay 160 ang pinagbayaran. Halos kapresyo lamang nung pambutas na in-order sa akin. So buti na lamang at dalawa yung in-order. Dahil kung isa lamang ay parang malaki pa yung nagastos natin sa pa-ship. Kaysa naman doon sa ating item na ginawa. So ito po ay pinapak na. Dito po sa JNT mga kaparmer, kailangan po ay maganda yung packaging. Kasi nga po ito po ay matulis. Minsan po ay parang ayaw nilang tanggapin. Minsan na may napapakiusapan. Parang delikado daw. So pinapak nila lang maigi dahil nga baka makadisgrasya. Lagyan nila ng karton, bubble wrap at saka po ng plastic sheet or yung parang cellophane. Ang ganito nga lang pong JNT mga kaparmer, kailangan meron na kayo nakaabang na book. Nakabook na dapat. Magka-download pa ng application ng JNT. Kaya medyo ako dito sa JNT. Yun ang hindi ko gusto sa kanila. Hindi kagaya sa LBC na pagkapunta nyo doon, dalhin nyo lang yung inyong item. Magpipil up na lang kayo ng maliit na papel. Lalagay nyo lang ang pangalan, address, contact number. Yun na po. Dito po sa JNT, kailangan lagay nyo po yung contact number, pangalan, address, yung timbang ng inyong item, yung quantity, kung ilan. Yan. So yan po, pagkatapos pong mapak, lalagyan na ng namuta kong tawag dito, pinaka barcode nya. Saan sir nilalagay nyo rin? Sa box na? Binabubble po niya ng binabalot niya ng bubble wrap. Tapos box. Kano kaya yun sir? So yan na mga farmer na yan na natin, nabalot na. At kumuha na rin ako ng payment. Ngayon ko lang na-claim yung payment nung nakaraan. Nakaraan kasi Isabela yung pinaship ko. So bali ito po yung kabuuan, babayaran nung magki-claim nito. Ito po ay Tawid Dagat, Oriental Mindoro, Calapan City. Isa lang po ito, kaya 290 lamang. Tapos may bibigay po sa inyong tracking number. Yun po yung isa-send sa nag-order. So ito po yung kanyang in-order. Isa lamang. Nalagyan ko na ho ng pangilong. Bali ang gagamitin na lamang, o ang gagawin na lamang ng order ay yung lock. So yun mga kapartner, maraming salamat sa panonood nyo. At salamat din sa mga nag-order ng ating pangbutas ng pangilong. Kayo po ay halimbawa kayo gagamit nito, ay ingatan nyo ang kamay nyo. Kayo ay magagawang test dahil baka po makalampas sa ilong ng baka ay tumama sa inyong kamay. Yung biglaan at saka biglang makatukod. Napakatulis po nito. Sipat na sipat ho yan. Yan lang po. Happy farming ho mga kaparmer. Marami pong ulit salamat sa inyo. Ingat po kayo at God bless po.